In the lifetime of a person, the human person endures suffering. Okay? Mga bagay na hindi ka akit-akit, hindi komportable na nangyayari sa isang tao. The more that we suffer, the more na tayo naghihirap, the more na nabibigyang meaning at tumitibay ang ating buhay. Kapag walang suffering, puro saya na lang, hindi tayo nakapag-isip. Minsan, kapag ikaw ay nagsasuffer na, doon ka lang nakapag-isip ng mas malalim sa buhay mo. Forms of suffering, physical suffering, okay, discomfort, kung meron kang sakit, na-aksidente ka, sakit ng pangangatawan. Mental suffering naman, ito ay involvement sa iyong isip, hindi mo na kinakaya nangyayari sa iyo, masyado kang na-stress. May namatay sa iyong kamag-anak, bigla kang nawalan ng trabaho. Hindi ka na nakakapag-communicate sa ibang tao kasi lagi mong sinasabi na hindi mo kaya. Mental suffering, and part of mental suffering is yung tinatawag natin na depression. We're not inviting death here in our discussion, but we want to give meaning to life by tackling death. Next, spiritual dryness. Simple lang ito. You no longer connect to God, you no longer connect to the Supreme Being, hindi ka nakakapagdasal, kaya malayo na ang loob mo sa Panginoon, at ganon ay wala ka ng panahong magdasal, hindi ka niniwala sa Kanya, kinu-question mo na siya.